recording started. So, good evening once again, brothers and sisters. Maraming salamat at nakasama ko kayo. Magkakasama tayo muli sa pag-aaral. Bago tayo magsimula formally, let us begin in prayer. So, let's pray. Sa aming dakilang Diyos Ama, sa aming Diyos na hindi nagpapabaya at laging nag-iingat sa mga nagmamahal sa Kanya, kami ngayon ay lumalapit sa iyo. Gabayan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral namin. Napakabuti mo, O Diyos, dahil pinapreserba mo kami sa pang-araw-araw namin, sa kabila ng kahinaan namin at pagkukulang namin sa iyo. Ikaw ay tapat, laging nariyan. Maraming salamat, Panginoon, na pag-aaralan ka namin ngayon. Gabayan mo kami sa aming book study on the Institutes of Christian Religion. We pray, Lord God, na matuto kami dito, ma-apply namin, at makita namin yung kaluwalhatian mo sa mga pag-aaralan namin ngayon. Be with us, Lord God, in this study. Grant us good internet, Panginoon. Hiling namin sa iyo na wag magkaroon ng mga technical issues. We pray, Panginoon, na maging smooth itong pag-aaral namin. Ingatan mo ang bawat kapatid na naka-tune in ngayon at sa mga manonood ng recording na hindi available ngayon. Patuloy na ingatan mo sila. Ingatan mo kaming lahat, Panginoon. Ito ay aming mga samot dalangin sa ngalan ng aming dakilang Diyos na si Jesus. Amen. Let's start. So again, good evening, brothers and sisters. We'll be dealing with the topic very dear to my heart. Isa sa mga tawag dito, mga reform books na na-encounter ko during my reformed journey. At yung pag-uusapan natin na book ngayon is yung tinatawag nilang Institutes of the Christian Religion ni John Calvin. Itong book na to, just a brief context or quick context. Ito ay isang open na book written ni Calvin for the King of France, na si Francis I. Yan, ito yung sa time during the Reformation na, syempre, inagawa ni Calvin. Kapag tinanong mo kasi kung ano yung Kristiyano, ano yung paniniwala niya, gumagawa siya ng separate na text para ma-separate dun sa Roman Catholicism at sa iba pang mga religions. Kaya itong gawa ni Calvin, imagine niyo, no? Panahon nila may gera, may poverty, yung tawag dito yung Pope kalaban mo, so yung mga bansa na kaalyado ng Pope kalaban mo. Pero sa kabila ng lahat ng yun, the preserving graces of God to maintain the Reformation, natuloy. So, napakabuti ng Diyos. Doon pa lang, brief background pa lang ng book, matindi na. At may sinabi rin si James White dito na sa kabila ng limited resources, sa kabila ng limited na time nila, nakagawa or nakalimbag si Calvin ng isa sa mga pinaka-prestigious or pinaka-important works of Reformed literature. So, let us study this book, mga kapatid. And again, we're not studying here the man, we're studying here the literature and the doctrines. So let us focus not on the name, not on the controversy, not on the issues, but let's focus on the doctrines. So let's start. So for our outline, we'll be discussing the first two chapters of the book. The first chapter being the knowledge of God and of ourselves, mutually connected, and the nature of disconnection. Sa pangalawang chapter naman, pag-uusapan natin what it is to know God and yung tendency magkaroon ng mga knowledge na to. Makikita niyo outline na yan, mga kapatid, natansya naman, hindi naman ito aabot ng pagkatagal-tagal dahil pang-usapin nga lang naman datin dito yung sa first two chapters. So, mabilis natin mapapasadahan to, hopefully. So, continuing. So, let's start with the first chapter, the knowledge of God and of ourselves, mutually connected, and the nature of disconnection. So, the first point na gusto kong i-discuss sa atin, mga kapatid, yung realidad ng knowledge or wisdom. What is wisdom or knowledge? Of course, sa branch ng philosophy, ang tinatawag dito, epistemological na concern, or epistemology, the study of truth, at yung mga matters related sa katotohanan. Hindi tayo ganun magde-deep dive. Pag-usapan lang natin dito, syempre yung sa book ni Calvin. So, sa first point natin, without knowledge of self, there is no knowledge of God. So, sa first bullet point dito, wisdom consists of two parts, knowledge of God and of the self. Only by our knowledge of God, we are able to understand ourselves. May dichotomy dito, mga kapatid, na gusto kong ma-realize natin na ang mga karunungan na pinagkakalooban sa atin ng Diyos ay mula sa Kanya at meron din nanggagaling sa atin. Nangyari lang yun, syempre, sa context sa further na pag-usapan natin, dahil we are created creatures, dahil we are made in the image of God, the Imago Dei, meron tayong knowledge. Pero yung knowledge na yun, nagmula sa Diyos. Yun yung kailangan natin ma-pinpoint muna, mga kapatid. Kasi may concern tayo na pagdadaanan dito na may heresy na nangyari
Kaya kailangan maging concise tayo kung ano bang sinasabi nating wisdom. Ano ba tong knowledge na pinag-uusapan natin. Ang karunungan or ang kaalaman, ito ay biyaya ng Diyos. Yun yung need natin mapag-focusan dito. That wisdom, in its fullest sense, a knowledge of God and a knowledge of man. Intertwined yan, mga kapatid. Hindi mo pinipaghiwalayin yan. You cannot be wise if you do not know about God, and you cannot be wise if you do not know about man. So that's the first assertion na ginive out sa atin ni Calvin. So binigyan niya tayo ng thought exercise. Sa second point, every time we do the labor of reflection and self-examination, let's consider this. Meron bang nanggagaling sa atin na hindi nagmula sa Diyos? Let's consider that. May nanggagaling ba sa atin na hindi nagmula sa Diyos? Let's consider this as well. We can only live, breathe, and do our everyday tasks only under by the permissive will of God. Doon pa lang makikita natin, kapatid, na napaka-laki ng Diyos natin, napakabuti ng Diyos natin. Na bawat kinikilos natin, alam ng Diyos, at alam din ng Diyos kung ano yung pinakamabuti para sa atin, under His permissive will. Of course, pag-uusapan pa natin in the future chapters on regarding providence, on regarding the nature of God. Pero sa usapin na to, pinapakita na agad sa atin na lahat ng meron tayo, lahat ng kinikilos natin ay galing sa Diyos. Batid man o hindi, alam mo man o hindi, lahat yon galing sa Diyos. So in the third point, dito natin pag-focusan, our present reality, since the fall of man, is characterized as purely suffering and miserable ruin. Again, why are we considering the knowledge of God and the knowledge of man? Because we need to understand that to get a fuller understanding of God, makita natin kung anong ba mayroon sa tao. Ano ba yung present reality ng tao after the fall of man? Di ba't kasalanan pumasok sa mundo, corruption of the human nature, and from the corruption of human nature came all misery and suffering and death? Kasi yun yung sa next point. Pagka nag-reflect ka kung anong katotohanan ng meron sa tao, kung anong knowledge ang meron ng tao, ito yun. This is the glory of man. Our naked shame of sin, feelings of ignorance, vanity, want, weakness. In short, depravity and corruption. This is what the knowledge of man is. Of course, meron tayong mga technical knowledge, sa modern times natin, ang dami natin mga books, ang dami natin mga impormasyon na nagpapatunay ng mga kaalaman ng tao. Pero by the end of the day, ganito pa rin tayo babalik sa katotohanan na to. Sa katotohanan ng kasalanan na meron sa tao. Sa kabila ng feelings of ignorance, vanity, want, weakness, depravity, corruption, na meron sa tao, ipag-asa tayo sa Diyos. Yet we have a hope in God, for in Him dwells all the true light of wisdom, solid virtue, and exuberant goodness. By understanding that we as men, we as people, na nag-fall sa sin, na makasalanan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos doon. Alam natin na ang tao ay puno ng kasamaan, pero saan tayo kahanap ng kabutihan? Saan tayo kahanap ng katuwiran? At yun ay nasa Diyos. Itong final point is regarding the reflection natin sa point 1. Ito yung tanong Rinding-rindi ka ba sa sarili mo at sa iyong kabulukan? Ayos yan, kapatid. Dahil ito ang tapat na pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Ang karindihan mo ang sarili mong makasalanan at pagsumikapang makita ang Diyos. This is the first part ng first chapter ni Calvin. Gusto niyo ipakita na sa agad sa atin na walang kabutihan ng tao at lahat ng kabutihan ay nasa Diyos. Tandaan natin yan, mga kapatid. This is the knowledge of man. That without God, man is but a futile being, full of misery and suffering and sin and death. And yet in God, we see hope. We see the true light of wisdom, solid virtue, and exuberant goodness. So hope on that, brethren. Hope on that. So the key point here is that every person who obtains the knowledge of himself is not only urged to seek God, but is also led as by the hand to find Him. Akala niyo yun, mga kapatid? Imagine mo yung grace at yung goodness ng Diyos dito. Na kung saan, alam mo bilang tao, marami kang kahinaan, imperfections, kabulukan, kahinaan. Tulad nga ng kanina na paliwanag. Pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa ating mga kabulukan, kasamaan, kasalanan, corruption, depravity. God urges us. Alam natin yung knowledge na meron sa tao. Alam natin kung ano yung tao. Alam natin kung ano tayo bilang mga tao na puno ng kasalanan. But God urges us to seek Him.
Hindi lang niya in-urge tayo, hindi niya lang tayo inuutusan na halapin siya, hagilapin siya. Sasamahan niya pa tayo. Sasabayan niya pa tayo. Gagamitin niya yung kanyang banal na kamay para hawakan tayo at panghawakan tayo patungo sa katotohanan para sa kanya. So, consider that, brother. This is one of the key points na pino-point out natin sa Calvinism, sa Reformation. The reason why we believe in these doctrines, because these are true. Because these are doctrines that lead us to God. And any doctrine that would not lead us to God is heresy, is false, is fake. We do not believe in those because they do not lead us to God. So yun yung sa key point natin sa number 1, mga kapatid. Dahil marami tayong pag-uusapan dito regarding sa tao pa. Pero ito yung paunang banat na agad sa atin ni Calvin. Paunang banat sa atin ng libro niya. Na nawa makita natin na napakabuti ng Diyos. Sinasamahan niya tao sa paghagilap sa Kanya. At di niya tayo pinabayaan sa kabila ng kahinaan natin. So sa point number 2, baliktad naman. Without knowledge of God, there is no knowledge of self. Pansinin natin, no? Wisdom is incomplete if you only know about yourself. In essence, it is a rebuke to the modern trend of the self as the highest virtue. Ito, naglagay ako dito ng 2 quotes regarding to sa mga kilala or sikat na tao sa US na talagang init na init sa usapin ng success, sa usapin ng business, sa usapin ng ng self-improvement. Dahil gusto kong pakinggan natin itong mga quotes na to at ano yung maramdaman natin. Yung kay Robert Greene muna, ito isa itong sikat na author sa US din. You must always be prepared to place a bet on yourself, on your future, by heading in a direction that others seem to fear. Yeah? Sounds very pleasant to the ears about success, about sa sarili mo, about sa head mo sa future. Na hindi naman mali in itself. But puntahan naman natin yung quote ni Carnegie. Develop success from failure. Discouragement and failure are 2 of the surest stepping stones to success. Pansinin nyo, very uplifting talaga itong mga quotes na to. It tickles the ears. But again, let's look at kung ano ba yung mga kulang sa mga statements na to, mga kapatid. Saan nakafocus, di ba? Nakafocus sa self Nakafocus sa tao. Nakafocus kung ano tayo. Pero di ba napag-usapan na natin kanina na anong meron sa tao? Sin, depravity, corruption, wants, weakness. Paano nasabi ng mga taong to? Kasi ito yung katotohanan dyan. Pag di mo alam kung sino yung Diyos, masasabi mo yan. Kasi sarili mo batayan mo . Kung sarili ang batayan mo, kung anong ginagawa mo, syempre magiging bida sa sarili mong batayan. Again, brethren, walang issue sa paghagilap ng success. Walang issue sa pagsusumikap, sa pag-build up ng skills, ng competencies, ng capabilities. Pero tandaan natin, para saan ba itong mga purpose na to? Para lang ba maitaguyod natin yung sarili natin o maitaguyod ang mga plano ng Diyos? Kasi when we move to the next bullet point dito, we have a tendency to view ourselves as the main character. But when we compare ourselves to God's character, we are but worms. Kanina, di ba? Place a bet on yourself. Sumagal ka sa sarili mo. Pero ang sabi sa Job chapter 25 verse 5 to 6, how can a man be just in God's sight? Or how can any woman's child be innocent? Behold, even the moon is not bright and the stars are not clear in his sight. How much less man, who is but a maggot, the son of man, who is only a worm. Ang additional ko pa dito, brethren, may ambag ba tayo nung sinimulan likhain ng Diyos ang lahat ng ginawa niya? May naiambag ba tayo nung nililok niya yung mga bituin, nung ginagawa niya yung mundo natin, nung sinisimulan niya yung pag-develop ng logic, ng reasoning, ng scientific laws and principles? May ambag ba tayo nung gumawa tayo ng gravity? Tapos sasabihin, place a bet on yourself. Kung magbebet ka sa sarili mo, alam mo na kung di ba magiging resulta mo. Depravity, corruption, weakness. Babalik at babalik tayo doon. Pero alam nyo, brethren, kahit sa ganong realization, ito pa rin Sabi din ni A.W. Tozer, it is doubtful whether God can bless a man greatly until he has hurt him deeply. Do not be prideful, brethren. That is the message, the key point here. Key point here din. Do not be prideful before God. Kasi walang-wala tayo sa harapan sa dakilang Diyos na may likha at may ari ng lahat. The reason why we want to know Him more and less of ourselves, dahil alam natin siya yung punot dulo ng lahat ng kabutihan na natatamasa natin ngayon. So trust in Him. Trust in God. Seek God. Seek Him. Seek His will first. Yan yung pinapoint out sa atin. Do not be prideful before the God of all creation. Because we have nothing to stand before Him
na pwede natin maipagmalaki. Wala tayong maipagmamalaki sa harap ng dakilang Diyos, kundi sa mga kabutihan niya. So this is the key point. When we look to God in His absolute perfection of His righteousness and wisdom, we are granted the understanding of our greatest iniquities. Kung magiging batayan mo, mga kapwa-tao mo dito sa mundo, pipilitin mo talaga na ikaw yung maging pinakamagandang batayan. Pero kung magiging batayan mo ang perfectong Diyos, na puno ng katawiran at ng wisdom, ng justice, ng goodness, lahat tayo wala. Lahat tayo walang-wala sa harap ng banal at dakilang Diyos. At makikita natin yung kabulukan natin, mga kapatid. So I hope this humbles us, mga brethren. Let us continue to mortify our pride. Let us continue to humble ourselves before God. And we continue to seek His righteousness, His will, His kingdom. Because we know it is absolute. Nanggagaling yun sa perfectong Diyos na hindi nagkukulang kailanman. So let us look to God in the fullness of His grace, in the fullness of His perfection. Ang pangatlong point naman na magtatapos sa chapter 1, man before God's majesty. Dito naman mas lalabas yung mga application ng mga Old Testament saints at New Testament din. Pero makikita dito na part of cultivating wisdom to be truly convinced of our insignificance in comparison to the majesty of God. Alam natin, wala tayong ambag. Wala tayong ambag sa mga ginawa niyang kabutihan, sa paglikha niya sa lahat na nakikita natin. Pero alam niyo, sa majesty pa rin ng Diyos, hindi niya tayo pinabayaan hindi niya tayo iniwan. Sana maging ganito rin kalooban natin, no? Yung sa common expression nun sa Old Testament, sa Book of Judges. Yung sa mga panahon na wala pang hari yung Israel, lagi silang nasa gera sa mga kapitbahay nila sa Old Testament times. Laging catchphrase nila to We shall die for we have seen the Lord. Dahil ganun nila kataas tinitingnan yung Diyos. Na kumpara sa dakilang Diyos at sa buhay na meron sila. Kahit sila nabansa na ng Diyos at sinabihan na sila ng Diyos sa Old Testament prophets at sa mga patriarchs noon na mula kay Abraham manggagaling yung lipi na magliligtas sa kanila. Makikita pa rin natin yung humility na pinapanawagan sa atin ng Diyos. We shall die for we have seen the Lord. Is this still our pagtingin natin sa Diyos, mga kapatid? Are we still maintaining this high view of God and low view of self? Or nagkakabaligtad ba? Because again, brethren, magkakatotoo talaga dyan. Kung mataas ang tingin mo sa sarili mo at maliit ang tingin mo sa Diyos, you will surely die. That is the guarantee of Scripture. Pero alam niyo, mga kapatid, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos sa ganun. Tulad sa example ni Abraham. Abraham is shown quick to acknowledge. Pinapakita niya na agad that he is but dust and ashes when he draws near to behold the glory of God. Imagine mo itong tao na to sa Abraham, in the Old Testament times. Siya ay may-ari na ng maraming bagay-bagay. Pero pinagkalooban pa rin siya ng Diyos ng kalooban niya na magkaanak. Yun ang iwala siya, yung anak Kaya alam ng Diyos kung ano yung kinakailangan natin at alam din ng Diyos kung saan tayo nagkukulang at kung saan yung kahinaan natin. So let us be like Abraham. That when we behold the glory of God in Scripture, when we behold the glory of God in the preaching of the Word, when we behold the glory of God in the Lord's Day, when we behold the glory of God when we counsel to one another, when we engage in biblical fellowship, I hope we behold this glory, considering that we are unworthy of all those good things. Lahat ng mga mabubuting bagay na yun. Let us always acknowledge God. Pansinin din natin sa panglupang example, sa kalangitan na example, even the highest angels, the cherubim, they cover their faces when beholding God. Kahit mga anghel, sino tayo para magkaroon ng mataas na tingin sa sarili, sa tao, at mababang pagtingin sa Diyos na kahit yung mga anghel niya na second born of creation, na kasama na sila mismo nag-witness ng buong creation process. Nag-witness din sila. After makreate ng Diyos yung heavenly spheres, yung angels, sila na ginawa ng Diyos na kawangis niya rin. Pero ika nga nila, hindi katulad sa tao, or they do not have the same breath of God meron sa tao. They cover their faces when they behold God. So even the angels humble themselves before God. And sa last point, sa Isaiah 24 verse 23, nakuha na natin yung earthly example ng tao, heavenly example. Punta naman tayo sa nature. The moon shall be confounded and the sun ashamed when the Lord of hosts shall reign. Even the sun and moon, they bow down to the glory of God. They bow down to the majesty of God. Na pagdating ng panahon,
when the new age of the new heavens and new earth naka-arrive na, kahit yan, yung buong creation, i-redeem ng Diyos. They will bow down to the Lord of hosts. So again, masyado mataas ang tingin sa sarili mo, kapatid, at mababa na yung tingin mo sa Diyos. Baligtarin mo yan at lumapit ka sa dakilang Diyos at bibigyan ka niya ng hinahangad mo na humility, na hinahangad mo na pagkilala sa Kanya at pagtingin sa Kanya ng pinakamataas. So this is the key challenge. True wisdom is the knowledge of God and of ourselves. Treat the former in the first place and descend to the latter. Again, may quick rin ako dito, brethren, quick disclosure. Walang issue kung maging expert ka sa field mo. Become the best psychologist, best analyst, best doctor, best social worker. Dami mong pwede maging the best field ka. Pero tatandaan mo lagi, mga kapatid, na hindi sasapat yun para maluwalhati mo yung Diyos. Kung ginagawa mo lang yun para sa sarili mo. Gawin mo yun with the full knowledge. Seek to become the best in your field, the best in the line of work that you have. With the knowledge of God. First, hindi second. First. Yan yung sa first chapter ni Calvin. On what it is, bakit nga ba natin kailangang maunawaan kung sino ang Diyos at kung sino ang tao. Dahil ito yung connection niya. Makikita natin na kakaroon ka lang ng tunay na kaalaman, kakaroon ka lang ng tunay na karunungan kung alam mo ang Diyos at alam mo kung ano ka sa harap ng banal na Diyos. So, this is the challenge, brothers. Let us seek God. Let us do His pleasing and perfect will. Because we know in our heart of hearts, He is the most absolutely perfect, majestic God that we place our faith on. But He is good. He is holy, and His majesty will help us in all the days of our lives. Ika nga sa Psalms. So, tulungan natin ng isa't isa, mga kapatid, na to seek God first above ourselves. So, yun yung sa chapter 1. Hopefully, na-wrap up na natin. So, mabigat na agad yung mga banat sa unang chapter pa lang. Pero napakabuti ng Diyos dahil yung kaalaman niya hindi mahirap abutin. Hindi yung ma-appreciate natin. So, alam na natin yung interconnection ng knowledge of man and knowledge of God. Let us go to what is to know God. Ano yung mangyayari sa atin kung may kaalaman tayo na ganun? So, point number 1. Kailangan natin makita na piety is requisite for the knowledge of God. Ina-assert ni Calvin na hindi tayo magkakaroon talaga ng tunay na kaalaman sa Diyos kung walang piety or religion. Papaliwanag din natin the future slides kung ano ba yung piety or religion na sinasabi ni Calvin dito. Pero may kinalaman nito, mga kapatid, sa obedience, sa trust sa Diyos, sa faith. So, yan, sa future slides. Yan, puntahan muna natin itong mga requisites regarding sa knowledge na yun. It's evident through creation that God is the creator of all things. So, kung alam natin na ang Diyos ay may likha ng lahat, hindi lang natin siya pupurihin dahil may likha siya ng lahat, pupurihin din natin siya dahil mini-maintain niya lahat ng creation niya. He is indeed worthy of all worship, not just because He is creator of all things, but He maintains all of it. Lahat ng nakikita natin, mga kapatid, at hindi natin nakikita, siya ang nagme-maintain nun. Bakit yung logic? Bakit yung reasonable? Bakit yung katotohanan, totoo? Dahil ang Diyos ang nagme-maintain nun. Bakit hanggang ngayon yung gravity gumagana pa rin? Bakit pwede mangyari bukas, wala ng gravity, tapos lahat tayo mawalipol na? Pwede isang araw na lang, or bukas, sumabog na yung sun natin, magkaroon ng supernova. Sumabog yung araw, tapos malipol na yung earth. Wala na tayo. Pero ano ginagawa ng Diyos? He still maintains us. He still sustains us. Bakit? Siyempre, sa mga future chapters pa, makikita natin yun. Pero the reason why God sustains us in the current sense, dahil gusto ng Diyos na makita ng lahat ng nilikha niya na siya yung Diyos. Na siya ang may likha ng lahat at ang may-maintain ng lahat. Ito yung sa background natin, mga brothers, ito yung sa Andromeda Galaxy. Ano yan, napakalaki niyan, mga kapatid. Ang hirap i-imagine na yung laki yung scale ng galaxy na yan. Pero imagine mo, yan yung likha ng Diyos. Out of the perfect will na meron siya. So, ewan ko na lang, of course, meron pa rin tayo mga struggles apologetics regarding sa defend sa faith natin, na siya talaga yung creation, na yung Diyos ang may likha sa lahat, na siya talaga ang author ng creation. And of course, hindi na natin pagpo-focusan yun. Pero yan pa lang, mga kapatid. Minsan natatawa din ako sa mga ibang nagkiklaim na na lahat yan aksidente. Lahat yan galing lang sa chance.
sa serendipity. Yun yung madalas na ginagamit ng mga atheistic terms. Pero hindi ako naniniwala sa chance, brother. Naniniwala ako sa providence. Nawa kayo rin, maniwala din kayo mga kapatid sa tapat na providence ng Diyos na lahat nilikha niya na may plano siya sa lahat ng yan. Again, what is the character of God? From God springs all goodness and millions of blessings that we are all undeserving of. Consider the blessings that, the preserving blessings of God, na hindi nabagsakan ng meteor yung bahay niyo. Na medyo nakaka-isip, no? Hindi nagkaroon ng sunog sa mga kapitbahay natin, hindi nagkaroon ng mga masasamang dilubyo. Kung nung buwagyo ng nakaraan, di ba't nakaluwalhati sa Diyos yun? Na iniingatan niya tayo, na hindi mapahamak sa ganong sitwasyon. At kung dumating man, tulad ni Job, anong sasabihin natin? From pinanganak tayong wala at babalik tayong wala. It's God who still preserves. Kaya tayo nagpa-persevere dahil pa rin sa preservation ng Diyos. Pagkat di natin nauunawaan, until man understands that they cannot manufacture blessings by their own power, they will not serve and worship God. Again, babalik tayo sa pag-usapan natin. Ano ang pag natin sa mga blessings na meron tayo? Sumikap nga tayo, nagtrabaho nga tayo, ginawa nga natin yung duty natin bilang mga tao. Pero sino pa rin nagpo-provide ng result? Sino pa rin may hawak ng garantiya na yung ginagawa mo ay magkakatotoo? That when you do X, it will result in Y. Hindi ba't nakabutihan pa rin ng Diyos yan? So this is what piety is. Piety is the knowledge of God consisting of reverence and the love of God. Only when true piety is understood, then true obedience that leads to pure happiness is obtained from God. Let's revere God. And let us also love God. Because God loves us, not because of who we are, but because of the sacrifice of Christ. Nakabilang na tayo. Matakot tayo, mga kapatid sa Diyos. Let us have a fear of God, not because of the punishment na kanyang ibato, kasama yun, pero matakot tayo na wag natin siyang gawan ng kasalanan. Yung ikatakot natin, mga kapatid. That is the essence of reverence. We fear to do sin because God does not deserve to be sinned against. That is the essence of reverence, brothers. That is a sign. That is a true mark of love for God. We do not sin against the most holy and most pleasing God. So, cultivate piety, brethren. Become pious. Not just in the thought, in the mind, but in all holistic fashion. In the physical, spiritual, mental, emotional, social. Kasi ito yung caution sa atin. Where God is not present, there is no true happiness. Tulad nga sa huling point. Pagka ginawa mo yun, brethren, I guarantee, the scripture guarantees we will find our joy. When encountering situations that cause happiness apart from God, is that not what sin is? Can we truly say, brethren, in our heart of hearts, there is joy when we commit sin? That there is joy na hindi mo sinusunod yung mga kalooban at kabutihan ng Diyos, yung mga utos ng Diyos. Tapos sabi mo ba talaga na may kasiyahan ka doon? When we encounter those situations, I pray, brothers and sisters, that we fight against those situations that pull us away from the happiness of God. Remember, it is by the redeeming work of Christ that we are able to fully receive God's grace, which is His joy of salvation, the joy of salvation. That is our joy, brother. Remember that. Keep that in the context of your heart, brother. That is the joy of our salvation. Where sin is, there is no happiness. Where sin is, there is no joy. There's only joy, there is only happiness sa presensya ng Diyos. At yun ay sa pagsunod sa Kanya. Again, tulad ng mga nilayout niya sa Kanyang means of grace. Let us cultivate those means of grace na sinasabi sa atin palagi. Punta tayo sa scripture, Psalm 119. What I say? 103 to 104 pala. Sorry, hindi ko na-edit. So, Psalm 119. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Through your precepts, I get understanding. Therefore, I hate every false way. I hope, brethren, totoo sa atin itong scripture na to. Nangungusap to sa atin ngayon. Napakabuti, napakatamis na mga salita na nagmumula sa banal na salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ang nagsasalita doon. And I pray, brethren, that we continue to involve ourselves with God's rules, with God's precepts, with God's commands. Kasi habang naunawaan natin itong mga commands na to, maintindihan natin kung ano talaga yung true joy, yung true happiness. Ito yung tinatawag nilang antidote to suffering, antidote to our pain and our struggles and our trials. It is the love of God. It is the will of God. It is following the will of God
It is walking in righteousness with Christ. These are the solutions that we are trying to solve in our earthly manner. So let us embrace these precepts of God. Let us hate every false faith. Let us hate sin. Let us not commit to sin, but commit to God. So yun yung para sa first point. So the second point, building up on the first one, the second point concerns ourselves on the knowledge of God involving trust and reverence. Itong sa part ng Epicurean heresy, si Epicurus, ito yung nilalabanan sa time ni Calvin sa panahon niya, na naging issue sa church niya at sa nila, sa hinawakan niyang congregation. Sa Geneva, Switzerland, aware naman din tayo na marami talagang mga katotohanan na pinaglalabanan talaga. Hanggang ngayon naman, marami pa rin tayong mga heresy na pinaglalabanan, marami pa rin tayong mga maling doktrina, maling turo na dapat patayin. Sa panahon ni Calvin, ito yun. Yung Epicurean heresy, hanggang ngayon naman, meron pa rin is to acknowledge that God after creation does not anymore work His guiding hand, sustaining what He has done. At kaya napaka-important, brethren. Kasi ito si Epicurus, pasaway. Or ika nga nila, hangal. Akala niya, yung understanding nila, sinasabi nilang batayan nila na sa philosophy nila na yung Diyos o yung mga Diyos-Diyosan nila noon, yung mga gods kasi, ito si Epicurus sa panahon ng mga Greek, mga gods kasi yung nila, concept na hindi sila naniniwala sa mga Diyos-Diyosan, hindi sila naniniwala sa Diyos. Kasi nga, wala naman talagang impact sa buhay nila yun. Yan yung yan yung mga linyahan ng mga hindi nakakaunawa sa katotohanan ng Diyos. So, ingatan natin mga kapatid na pag tayo maging tulad ng mga Epicureans, tulad ni Epicurus, that's not the reality. When we look at Scripture, when we look sa Genesis pa lang, God has a deciding factor sa lahat ng ginagawa natin. God has, ika nga nila, paliwanag natin kanina, God has His permissive will to impact us. So, pagka na-encounter tayo ng mga Epicurean heresy, alam na natin na pagka may nagka-claim na wala akong pakialam sa Diyos, Epicurean heresy yun. Kasi di na-acknowledge ng tao na yun, kung kilala man natin o hindi. Of course, wag naman natin biglang sabihin, Epicurean heretic ka. Napaka-loving naman. Wag yun naman basta biglang patuhan ng ganun. Ingatan natin, brethren. Sa panahon ni Calvin, marami rin siyang kinakalaban na nagkakalat ng heresy. Nagpapedal ng mga maling turo. No, mga kapatid, may ganun din tayong duty. O paano nanindigan si Calvin at mga kasamahan niya sa paglaban sa mga maling doktrina, sa maling mga paniniwala. Tayo rin, mga kapatid, panindigan tayo. Yun yung sa susunod kasi na point. In addressing this heresy, we are taught by God two lessons. Two important lessons. We are to revere, again, pabalik sa reverence, we are to revere and fear God, and it will incline us to ask for every good thing from Him. Dahil natatakot tayo sa Diyos na hindi natin siya gawa ng kasalanan. Ano ngayon yung sukat ng kabutihan na meron sa Diyos na i-grant niya lahat ng pangailangan natin? Ika nga sa Matthew 7:7, seek and you will find, knock and the doors will be open to you. Ask every good thing from God. Bakit niya ipagkakait sa iyo kung napakabuti niya? That's the guarantee of Scripture, brethren. That is what the Scriptures are talking about when we say we ask to God every good thing from Him. Yung mga mabubuting bagay na hindi kasalanan. Bakit ipagkakait ng Diyos yun, brethren? I ask you this. Kung ikaw ay tapat na nagtitiwala sa Diyos, tapat mong nakikita na mataas ang Diyos at maliit ka lang, hindi ka lang maliit, wala ka lang, negative pa. Kung negative yung tingin mo sa sarili mo at positive yung tingin mo sa Diyos, napakabuti nun, kapatid. Dahil alam mo, yung Diyos na yun, hindi ka papabayaan sa lahat ng bagay na kinalalakaran mo. So be inclined to ask for God every good thing from Him. Always pray to Him, brethren. Let's never stop the duty of prayer. Dahil dun sa pamamagitan na yun, nakakapag-ask tayo sa Diyos ng mga mabubuting bagay sa Kanya. Ask from Him righteousness. Why would He not grant you righteousness? Hindi ba't ginagaranti niya sa scriptures niya? Ask from Him faithfulness, faith. Kung nahihirapan ka maniwala sa Kanya, ask from Him faith. And He will grant you faith. That is guaranteed. That is the finished work of Christ na ginagaranti ni Christ. Na throughout the ages, that Jesus Christ being the same yesterday, today, and forever, when we ask the good things from God, He will grant it. Of course, brethren, ask all these things under the will of God. At ayun nga, kung alam mo yung mataas na pagtingin mo sa Diyos at makaalaban ng Diyos, mauunawaan mo yung will niya.
Di alam mo, yun yung pinaka-the best. Magiging self-evident yung perfect will ng God kasi yun yung dapat mong paniwalaan. Kumbaga, kasi kausapin to ng presuppositionalism. Kaya siya mabuti kasi napakabuti talaga. Wala kang magagawa. Wala kang wala kang may kukumpara sa napakabuti, napaka-perfect na will. Kaya mo hahanga rin yun. Yan yung let me be precise here. Yan yung self-fulfilling at self-correcting na teaching. Yung self-authenticating na doctrine na meron sa scripture. Kaya ka maniniwala sa Diyos, kaya ka magtitiwala sa Diyos dahil yan na yung pinakamabuting meron possible na ma-achieve ng tao. Hindi dahil sa kabutihan ng tao, kundi dahil ito ay will ng Diyos. So consider that, brother. Consider the perfect will of God. That when we seek from Him, when we ask from Him, we seek according to His will. We ask according to His goodness. At i-grant niya yun. Di ako naniniwala or tanggalin natin sa paniniwala natin, brethren, na tinatanggihan ng Diyos yung mga tapat na nananalangin sa Kanya. Walang ganun. Walang ganun sa scripture, brethren. When you ask from God, that of His will, i-grant at i-grant niya yun. Of course, syempre may example naman din tayo kay Paul. The thorn of his flesh. 3 times nag-pray. Ika nga nila, si Apostle Paul, na mas banal sa atin, na mas namuhay na may katapatan. 3 times nag-pray, pero hindi ginanat sa Diyos sa kanya na tanggalin yung thorn of the flesh. Bakit? Iba kasing kalooban ng Diyos para sa kanya. May mas mabuti pa siyang kalooban sa kanya. And gamit yung thorn of the flesh na yun, para magsilbing aral sa kanya, no? Hangarin niya pa rin ang mas mataas na pagtingin sa Diyos. And again, brethren, bawal talaga tayo magtao dito. Kaya pumalik-balik tayo dito sa usapin na to. Kasi ayaw natin na mag-slack. Kumbaga, pagka nakita natin yung pagtingin natin sa Diyos, gumaganito. Siyempre, kailangan bantayan natin na wag bumaba. I-maintain natin na malaging mataas yung tingin natin sa Diyos. Dahil siya ang magpe-preserve at magpapatunay sa atin kung bakit natin kailangan siya tingnan sa mataas na pamamaraan. Lagi nating tingnan siya sa pinakamataas na pwede natin makita siya. Dahil napakabuti ng Diyos natin. Sa third point din, ito yung sa self-authenticating na sinasabi ko kanina. We are bound by God's law to worship Him. For we are our existence, kaya tayo namubuhay ngayon, ay dahil pa rin sa kamay niya. Diyos ay may likhas, ang naglikha sa iyo, so nararapat lamang na sambahin at purihin mo ang Diyos. Yun yung sinasabi ni Calvin dito. It is God's law. Kasi siya ang nag-create sa atin. Siya ang nag-decree ng buhay sa atin. Siya ang nag-decree ng existence natin. So, out of a sense of duty, a sense of obligation, dapat mo talaga siya sambahin kasi siya may likha sa iyo. Hindi naman ikaw ang naglikha sa sarili mo eh. Hindi naman ikaw ang nagsusustain ng buhay sa sarili mo eh. Again, hawak ng Diyos yung buhay natin. Hindi natin alam, baka bukas bagsakan ka ng meteor sa bahay mo. Hindi mo masasabi yun. Pero alam nyo, brethren, hindi ginagawa ng Diyos yun dahil nga ang plano niya sa atin ay patuloy natin siyang luwalhatiin habang may hininga tayo. Habang nabubuhay tayo. So, kung sa tingin niyo, bumababa yung pagtingin niyo sa Diyos, bumalik kayo sa Diyos para bumalik sa kataasan pagtingin natin sa Kanya. Kasi sa tingin mo, hindi mo siya naluluwalhati. Then, patayin mo yun. Mortify that. And worship Him again. Again and again. Because He deserves all the goodness. Because He deserves all that worship. Because of all His unending goodness to us. So, yun yung sa 3 points na pinag-uusapan natin dito regarding sa trust and reverence. Just again, brethren, it's a sad, or should I say, a great tragedy na hindi mo makita yung kabutihan ng Diyos sa buhay na meron tayo, na siya ang may likha. Again, he was able to create all of creation. Makita natin yung mga galaxies na to. Napakalaking aksayan, napakalaking waste. Hindi ka luluwalhati at magsasamba sa Diyos. So, consider that, brother. Pag-usapin ng pagkakaroon ng pious na mind. A truly pious mind will not seek to devise for itself any kind of God, but it will look to believe in the one true God. Yan yung tawag dito sa Imago Dei natin, sa spark of divinity na meron tayo. Kaya tayo bumabalik sa tunay at totoong Diyos. Dahil yung hinahanap at kinakailangan talaga natin. So, in our heart of hearts, we are trying to believe in something greater than ourselves. We are trying to believe in something that will strengthen us, that will assure us in this life. Ano pa bang greater assurance than to see the one true God, the triune God of the Scriptures? Itong application na rin sa parts na ito, mga brethren, ang pag-uusapan natin dito, ano yung laman ng isang pious na mind? Ano ba itsura pagka sinisik mo yung one true God na pinapaliwanag natin? Piousness is made manifest in guarding
with utmost diligence yourself from breaking His most sacred laws. It seeks to always walk in righteousness. Ito yung marks ng pious mind, brother. You know the sacred laws. You will avoid in your heart of hearts sa kabila ng weakness of the flesh. Paglalabanan mo yung weakness of the flesh, do not break His most sacred law. You will always seek to walk in righteousness. Because that is how Christ walked, in righteousness. When we know God, we perceive how He governs all things for the purposes of His most holy and good will. Nakikita natin yan. Ito ay usapin ng providence. Pag-uusapan natin sa latter part ng book 1. Pero ito yung usapin ng sustaining graces ng Diyos. Kaya may gobyerno yung Pilipinas ngayon para mapamunuan tayo na maayos, habang napapamunuan tayo na maayos ng gobyerno ng Pilipinas, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na mas luwalhatiin natin siya. Yun yung isipin yung concept na yun, brethren, when we speak of the knowledge of God. Kaya pinapreserve ng Diyos na hindi magkaroon ng nuclear warfare, hindi nagbobombahan yung iba-ibang mga bansa. Of course, may mga gera nangyari sa ibang bansa. Pero tayo ngayon na nakaka-experience ng peace. Kaya tayo pinapa-experience ng peace ng Diyos para luwalhatiin ulit siya. Doon tayo babalik at babalik sa kanyang mga purposes of His most holy and good will. Of course, iniiwasan natin mag-overreach dito, brethren. Pero alam natin, yun yung realidad eh. Bakit tayo naka-experience ng peace? Bakit tayo naka-experience ng mga good things? Bakit tayo pinapa-asenso ng Diyos? Dahil lahat yung reminders sa atin na luwalhatiin at bumalik sa Kanya. Ito pa yung mga nilalaman ng pious mind. We know that He is our protector against all forms of danger that seek to undermine Him and His people. Bakit tayo pumapalag sa mga naninira sa pangalan ng Diyos? Diba, siyempre, siya yung Diyos na may likha ng lahat. Siya yung Diyos na napakabuti, na hindi nagkakait sa atin ng kahit anong kabutihan. Papalag talaga tayo sa mga naninira sa pangalan niya. Dahil di dapat nila gawin yun. Dapat nilang gawin, luwalhatiin nila yung Diyos. Diba, brethren, ganun din yung maging pag-iingat natin. Na huwag nating hayaan na masiraan yung pangalan ng Diyos natin. Ika nga nila sa Epicurean heresy, pwede naman manahihimik na lang si Calvin, mag-focus na lang siya sa ministry niya sa church. Pag-usapan na lang ibang duties. Pero hindi, sa lahat ng duties, tinatawagan tayo ng Diyos na protektahan natin yung mga tao niya, yung mga minamahal niya, yung church niya, mula sa lahat ng uri ng heresy, sa lahat ng uri ng paninira ng lipunan sa kanyang iglesia. Dahil siya ang may-ari nun at siya nagpoprotekta doon. At ika nga nila, lahat ng mga kumakalaban sa Diyos, nagkalalagyan. Kaya ingatan natin, mga kapatid, na huwag tayo maging kalaban ng Diyos at magkaroon tayo ng kalalagyan na hindi maganda. Let us be under God's protection. Let us be protectors of His flock, not as the enemies, mga kapatid. Ito pa nilalaman ng isang pious mind. If we are lacking in need, we go to Him, for He will provide for all our needs in submission to His will. Again, do we pray as if hindi magkakatotoo, or do we pray as if magkakatotoo talaga? Ang reality ng Scripture, brethren, if you pray under the will of God, and you know in your heart of hearts na iyon talaga ay kalooban ng Diyos, at hinahambol mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos, at iniingatan mo na lumakad na may katuwiran sa mata ng banal na Diyos, kapag nanalangin ka sa Kanya, bakit hindi niya ipoprovide? Napakabuting bagay. So again, if you are lacking in need, brethren, we go to God. We go to His church, lalo na sa mga usapin ng benevolence, o usapin ng mga ministerial help. Yan yung methods na pinabide sa atin Diyos. Of course, sa ibang books din, pag-uusapan natin yan, yung usapin ng church at yung interaction ng pagtulong sa mga nangailangan at nahihirapan. Pero ang unang-unang lalapitan natin pag nangailangan tayo ng tulong, lagi sa Diyos. Dahil siya ang magpo-provide sa atin ng kakailanganan natin. At kung hindi tinutugunan ng Diyos ang prayer mo, again, bumalik ka sa scriptures, kapatid. Bumalik ka sa pagsapit sa kalooban niya. Hindi niya igagrant sa iyo kung ano yung ikakapahamak mo. Tandaan mo yan, mga brothers and sisters. Tandaan natin ito. Hindi pinoprovide sa atin ng Diyos yung bagay na magkukos pa sa atin ng more sin. No. It's the opposite. It's the Holy Spirit that preserves us to pray to Him na nagsisik ang will niya. Yan, salamat, Brother Kim. Tama. Sustaining grace, restraining grace. That is the goodness of the Holy Spirit to us. That when we pray to God, hindi niya ginagrant sa atin kung ano yung magkukos pa sa atin ng more sin. More grace, more righteousness, yun yung ginagrant sa atin. Palagian ng Diyos kahit di natin nare-realize. So, let us go back to Him, to submit to His will. When we are facing doubt, remember this, brethren. A pious mind will know in his heart of hearts, in his mind, that God's mercies will provide a way for every struggle and temptation that we face, that he faces, that she faces.
The will of God will preserve, the goodness of God will preserve us. Hindi kalooban ng Diyos sa atin, mga kapatid, na magkasala laban sa Kanya. Never nagiging kalooban ng Diyos yan. Pero ginagamit niya yung mga dark providence na yun para turuan tayo kung ano yung mas mainam, kung ano yung mas mabuti. Again, more on the other parts na to regarding sin. Pero kaya nga may sin para makita natin kung ano yung righteousness. Mas hangarin natin yung righteousness. May ganyan talagang realidad sa dichotomy na yun. Of course, mystery na yun kung bakit may yung dichotomy ng sin, righteousness. Bakit hindi puro righteousness na lang at wala ng sin sa ngayon. Pero ano yun sa future state na natin yun Sa kaluwalhatian na natin maunawaan ng buo bakit di pa pure righteousness agad yung pinagkakaloban sa atin ng Diyos ngayon. Pero pagka nagdadaw tayo mga kapatid sa Diyos, bumalik tayo sa salita, bumalik tayo sa panalangin, lumapit tayo sa mga kapatiran, lumapit ka sa dakilang Diyos, hilingin mo sa Kanya in His will, na tanggalin na maniwala sa Kanya, tanggalin yung mga doubts na makakasira sa'yo. Dahil gagawin ng Diyos yun, natatanggalin niya yung nakasirang doubts sa'yo. Ano pa yung mga comforts ng isang pious mind? We regard Him as a Father and Lord, who has authority over every institution in every country. Bawat institusyon, bawat organisasyon sa iba't ibang mga bansa, kung hindi kalooban ng Diyos na ma-sustain yun, mag-exist yun, hindi mag-exist yun. So may reasons pa rin mga kapatid. Hindi natin maintindihan lahat ng reasons kung bakit may mga criminal organizations, bakit may mga masasamang institusyon na pinapa-maintain pa rin yung Diyos. Pero ang alam natin, may duty tayo na paglabanan yung mga institusyon na yun. Na lahat sila sakupin, hindi naman sakupin, kundi ma-remind sila, ma-preach sa kanila, ma-minister sa kanila, na magluluwalhati sila sa Diyos. Talikuran nila mali ng ginagawa. Sa part din na to, sa next part, related pa rin sa justice. He is our avenger for every injustice committed against us and to our fellow saints. In the final state, brethren, kahit may mga injustices dito sa mundo, pero mayroong mga nakakatakas, makakalaya sa kriminalidad na totoong nagawa nila. Hindi sila makakalaya sa Diyos pagdating ng intermediate state sa paghukom. Nasa Diyos pa rin ang huling say. So, ingatan natin mga kapatid ang mga paglalakad natin. Kaya tayo sinasabihan ng Diyos na wag na hindi sa atin ang vengeance, nasa Diyos yung vengeance. Sa inyong realidad, pagka lahat ng tao mamamatay at haharap sa banal na Diyos. At yung mga, yun nga, sa parable ni Lazarus and the rich man, or yung sa homeless person, dito sa walang-wala, sa mahirap, sa pulubi, ang Diyos pa rin tutugon ng injustice sa eternal life. Yun nga. That will move on to the next point. Our Most High King is the grantor of eternal punishment for those who live in sin and eternal life to the other. So live in righteousness, brethren. Live according to the will of God. Alam ng Diyos yung mga pinagdadaanan natin, yung mga taong nakahamak sa atin, yung mga pinagdadaanan natin, yung mga hapdi ng buhay. Alam natin sa buhay na hinaharap, mawala lahat yan. Ito, bilang pagtapos din sa usapin ng truly pious mind. A truly pious mind will trust and revere God as His Father, honoring and obeying Him, that even if there is no hell, He would abhor the very idea of offending Him. Kahit walang impyerno, mga kapatid, ayaw natin gawa ng kasalanan ng Diyos dahil hindi nararapat siyang gawa ng kasalanan. Gusto natin siyang sundin, gusto natin gawin yung mga kalooban at kabutihan niya dahil napakabuti niyang Ama sa atin. Napakabuti niyang Diyos Ama sa atin. Napakabuti ni Kristo sa atin na binigay yung buhay niya para sa atin. That we who are undeserving, our union with Christ shows us that. And even with the work of the Spirit, the preserving work of the Spirit, to sustain us in sanctification, to always be growing in the will of God, to always be growing in the knowledge of God. Yan, lahat yun, brethren, mga undeserving sa atin. So let us abhor the idea of offending God. Let us not commit sin against Him. Of course, may fear talaga of hell. Salamat sa Diyos doon dahil kung wala tayong takot sa hell, hindi tayo maniniwala sa Diyos. Pero salamat din sa Diyos dahil hindi lang takot ng hell yung rason kung bakit tayo sumasamba sa Kanya, nagluluwalhati sa Kanya. Kaya tayo nagluluwalhati at sumasamba sa Kanya dahil sa kabutihan na hindi siya tumitigil na ipakita sa atin. So punta tayo sa Philippians 4 verse 4 to 7 para mas ma-encapsulate, makuha natin yung thought na yun. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand.
Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, praise God. Amen sa scriptures, mga kapatid. In His holy scriptures, we get to know God. We get to experience the peace of God. God guards our hearts and our minds in Christ Jesus. That is the promise that is fulfilled. So, hope in God, brethren. Trust in God. And may the peace of God be with us all the days of our lives. So, sa key point number 2, regarding sa true religion, sa kaninang outline. Ano ba nangyayari sa atin sa tendency ng knowledge na to? Dalawa lang naman eh. It will cause us to harden our hearts, tulad na nangyari kay Pharaoh, or it will cause us to break our hearts and be given a new heart of flesh. True religion is confident. True religion is confident in God with serious fear, consisting of willing reverence, committed to doing legitimate worship prescribed by God's law. Ito rin yung unique sa atin, no, bilang mga reform. Sa mga kapatid na hindi reform, ito yung kwento regarding dito. So, sa pinang-regulative principle of worship, bakit gusto natin i-regulate yung worship natin? Kasi gusto natin mag-commit ng legitimate worship sa Diyos. Ayaw lang natin spectacle. Ayaw lang natin mga pakulo. Ayaw lang natin mga kung ano nung sinasabi natin pagluwalhati sa Diyos, pero hindi naman pala. Kaya napaka-ingat natin mga kapatid, pinangahawakan natin na huwag tayong sumamba ng padalos-dalos. Dahil ang Diyos natin hindi padalos-dalos. Dahil may batas yung Diyos na inilatag sa kanyang banal na kasulatan, that we honor Him, that we honor the Sabbath day, that we follow His commandments, that we love one another, that we pray for one another, that we commit legitimate worship for His name. Kasi ang dami na natin nakikita na hindi tapat nagluluwalhati sa Diyos. And it breaks our hearts when we see them not worshiping God in the most faithful and truest way possible. Na pinabridge niya sa atin through His means of grace, through the confessions, through the scriptures. So let us fear God, but let us also love God. Because in all those things, it will help us to legitimately worship God. And kapag tayo ay nasa legitimate worship ng Diyos, we know God will preserve us to legitimately worship Him hanggang sa pagbabalik niya. So this is our hope. This is our faith, brethren. This is the goodness of God for us. That we worship Him accordingly in spirit and in truth. So these are the first 2 chapters, brethren. Check ko lang kung may text pa. So yun. Then nagtatapos yung ating study. I pray, brethren, that we, sa ibang mga kapatid natin ngayon na maaaring hindi reformed, sa ibang mga kapatid natin na maaaring naghahagilap na mga iglesia nila, naghahanap ng so and so na true religion, I pray sa iyo, brother or sister, na naghahagilap ngayon ng true religion sa recording natin ngayon. Hindi mo makikita yan sa sarili mong pamamaraan. Makikita mo lamang yan sa mga pamamaraan na inilatag ng Diyos. Kaya hagilapin mo siya sa pamagitan ng kanyang banal na kasulatan. At doon mo makikita ang true religion. Makikita mo yan sa pamagitan ng mga iglesia na tapat na naglalakad sa kanya. Masasabi ko to regarding sa ARBC, we're not a perfect church. We're not even what you could say as a deserving church. We are a group of undeserving believers na kinahabagan lang ng Diyos. Ayun yung masasabi ko regarding sa ARBC. Are we the true religion? I hope in God that we are the true religion. Kasi alam namin na unworthy kami. At sa mga kapatid din, of course, may mga kapatid din sa CRBC, sa Reformed Church of Malabon, sa iba rin mga Reformed Baptist na churches, sa FBRCV, sa CTRBC, sa, ano pa ba? Greek Church, Santa Maria Bulacan, Providence Reformed Baptist Church, Tayabas. At sa iba pa mga Reformed churches. Lahat sila parehas na, I hope, di ba? I hope naman parehas na sasabihin. We hope we are the true religion kasi undeserving kami sa goodness and grace ng God, ng Diyos. Kaya sa mga kapatid na naghahagilap ng iglesia ngayon, na hinahanap yung true religion, mahanap po yan sa pamamagitan ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga inalatag yung tapat na mga iglesia. And I hope, brother or sister, na wala kay Kristo din ngayon. Makikita mo siya. Pamagitan ng mga kapamaraanan na inilatag niya. So, yan, brethren. And salamat din sa mga nakikinig ngayon. Salamat sa Diyos. Dahil natapos tayo. So, yun. Open na tayo for discussion.